kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, sa magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig na mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, ito at titingnan natin yung dinala nating power steering pump ni Pepsi, ni Boss Pablo. Right mga kalyabe, so ito yung kanyang reserve tank ng ETF na itong power steering ni Boss Pablo. At yan mga kalyabe, kung napapansin nyo, ayun, may mga itim pa sa loob. Ayan, yan yung nagiging sludge ng ETF. Ayan, so nabarahan ng tudo yung kanyang strainer at hindi na nakahigop to yung kanyang steering pump. So nung hindi siya nakahigop, tatanggalin muna natin to para papakita ko sa inyo yung naging problema sa loob nito. Ayan, para maliwanagan po ang lahat kung ano talaga naging sira at bakit kailangan na talagang palitan itong steering pump na ito. Right, so kukuha lang ako ng gamit. Alright, so magbabaklas muna tayo. Ayan. Uy, wait lang. Yan, tanggalan muna natin ito ng tornilyo sa isa. Papakita ko sa inyo ang loob niya at explain ko rin sa inyo kung bakit nangyari ito. Yan. So explain natin sa inyo kung paano nangyari yung ganitong senaryo. Wait lang po ha, kukuha lang ko ng flat screw. Right. Ayan. So hugutin natin to. Right. Ayan. So ito na, nakita na yung loob. Ito mga kalyabe. So hindi nyo makikita masyado yan. Babalik na rin natin ating camera. Cellphone lang po ang gagamitin natin na pangkuha para malinaw at makikita ninyo talaga yung pinaka naging problema ng steering pump ni Pepsi ni Boss Pablo. Alright mga kalyabe, so ito, ayan, kung napapansin mo yung mga pebra niya na yan, may napansin kayo na kalahati na lang, mayroon ng wala, durog na durog. Ayan, ilan ang kalahati? Isa, dalawa, tatlo, so pang-apat yung nawala na, yung lusaw na talaga. At yan yung kumalang dito sa ibabaw. Ayan, dapat kasi natatanggal to eh. Ayan, nagagalaw yan. Bawat isa nito nagagalaw dapat. Ngayon hindi na siya nagagalaw, gawa nga ng kumapit na siya ng tudo. Ayan. Yan kasi yung umaangat para magbomba. Yan ang pinaka magbibigay ng bomba dito sa ating power steering pump. Ayan. So kung napansin niyo dito, ayan o, sludge. Ayan, makapal. Yan. Yan, napakakapal ng oil sludge niyan. Yan. Ito. So dalawa ang pwede maging dahilan nito mga kalyabe. Una is doon nga tayo sa sinasabi na baka kinahuyan
Pero sa tingin ko mga kalyabe, itong steering pump is hindi ito kinahoy, kundi marahil nang dahil to sa na-stuck siya na matagal doon sa paggawaan at hindi ito pinalitan ng ETF. Ayan, yung ETF niya nagkaroon na ng oil sludge, na-stuck, namuo yung oil sludge, yung carbon deposit niya namuo. Kaya yun, sa loob ko napansin nyo yun. Yun, namuo yan. Yung pinaka nakikita natin na parang guma doon sa loob is oil sludge po yun. At yun ang dahilan kung bakit hindi ito nakahigop. Nung hindi na siya nakahigop ng ATF, bubumba lang siya ng bubumba, iinit ng iinit. Ngayon, kumalas yung kanyang pebra at ayan, kumapit dito. Yung siya mga kalyabe. Yan, kumapit yan. Yan o, lakas. So, ito, pati ito dito, naapektuhan mga kalyabe. So, kapag pamilinalitan lang natin ito ng itong kanyang loob, laman loob, is hindi rin po uobra. Gawa nga ng ito. Yan. Gawa nan singaw na kasi. Magkakaroon na rin siya ng singaw. Mawawala na rin siya ng bomba. Hindi na rin siya magbubomba ng maayos. Kasi yan dapat fix pantay. So, diyan siya magkakaroon din ng problema. Ayan. Diyan siya magkakaroon ng problema. Tapos, ayan, kung napansin niyo itong itim na to, yan ang apekto dito eh. Yan. Yung mga nagbara or namuo na ETF. So, wag nating sabihin, namumuo ba yun? Yes, namumuo po yun. Gawa nga ng nainitan na po yun at magkakaroon po yun ng oil sludge. Ayan, kung napapansin nyo, ayan sa loob na yan, yung sinungkit ko kanina, ayan po yung namuo. Ayan, ganyan po kasi yung trabaho niyan. Ito, permanente ito. Pag inikot mo yan, oops, teka lang, hindi nyo makita eh. Pag inikot mo yan, lilipat-lipat dito. Pag inikot natin yung pulley, lilipat-lipat yan ang posisyon ng itong kanyang pagbubomba. Ayan, so bawat bomba niyan, bawat ikot niyan, ito, angat baba. May mga portion siya na mag-aangat, mayroon siyang portion na magbababa. Yan po yung pagbubomba nitong ating steering pump. So kapag sira ito, maninigas na po yung ating manibela, kagaya ng nangyari dito sa kay Pepsi ni Boss Pablo. So yan mga kalyabe, madali lang din naman ang paggawa nito. Ang problema lang kasi doon is masikip yung pagtatanggalan mo ng mga tornilyo. Sobrang sikip. At halos kung napapansin nyo nung binaklas ko ay talagang hirap na hirap po ako. Yan. At yung ating ginagawang Toyota Vios is yan na po yung kanyang makina. Ayan yung nakita nyo, yun napuno ng oil sludge. Ayan na po, malinis na po yan. At inaantay na lang natin na mai-release yung kanyang block doon sa machine shop. Block at saka cylinder head, kasi pinamachine shop talaga natin yon dahil nga tinamaan yung mga bearing. Ayan. So ibabalik ko muna to. Tapos yung isang Toyota na nagpagawa sa atin nung nakaraan, yung nagkaroon din ng oil sludge, ay nagpadiretso na rin palit ng CVT fluid. Ayan. So ayan siya mga kalyabe, binabalik ko lang. So itong kanyang reserve tank ng ETF is lilinisin ko lang to ng maigi. Ito, lilinisin na natin yan ng maigi
para magagamit pa natin. Ito. So lilinisin natin na maigi. Ayan, kung napansin niyo sa loob, ayan, marami pa siyang mga oil sludge. Ayan. Yan po yung dahilan kung bakit siya hindi na nakahigop ng ETF yon sa loob na yon. Ayan siya. Tapos yan. Ayan. So yan ang naging dahilan itong tangke na to at bakit hindi siya nakahigop, kasi nagkaroon siya ng bara na oil sludge yun umuo. So wag natin sabihin mga kalyabe, o bakit liquid naman yun, bakit namuo? So yun mga kalyabe, kagaya nga din dito, kasi na-stock nga ng matagal. Papaliwanag ko sa inyo, pag may stock natin ng matagal at galing po yan sa gamit na, ay hindi po malabong magkakaroon po yan ng oil sludge. So alam ko marami naman talaga yung nakakaalam nito. Ayan, lalo na yung mga ibang viewers natin na nasa ibang bansa, alam na nila ito. Yung mga kapwa natin mekaniko, ayan, na nagmumuo po talaga yung langis. Katulad nga dito sa nangyari dito sa bios na to. So kung sa makina, ganun din. Kaya ito kumatok dahil nga nagkaroon din siya ng oil sludge, nabarhan yung oil passage, hindi na makakadaloy yung langis. So ganun din po ito. Ganun din po ito. Namuo yung pinakailalim niya, hindi na siya makakahigop ng ETF. Kaya ngayon ang nangyari is talagang kakapit yung kanyang pebra. Ngayon yung kanyang pump. So hindi, kasi ikot na lang siya ng ikot, wala siyang fluid na nahihigop. So walang maglo-lubricate doon na para hindi uminit or bumaga. Kaya yun ang nangyari. Bumaga yan, uminit yan, at bumaga, kumapit siya. Tapos doon na nawala ng bomba kasi sumingaw na lahat, pati mga pebra niya kanda putol-putol na. So yan mga kalyabe, no? So simple lang pero malaking epekto sa ating sasakyan. Right mga kalyabe, so ito papakita ko lang sa inyo itong mga gagawin ko. Ito is inaantay ko lang yung carb na lang ang problema nito. Ito naman is yung transmission nung nagkaroon ng problema. So inaantay ko pa yung parts nito, yung pyesa niya. Ayan. So Toyota Altis po ito. Ayan. So yung aircon system niya na lang inaantay dyan. Patapos na rin to yung ating project car. At mamaya, yan po yung BIOS. Yan po yung tumawag kanina sa akin sa yung makina doon sa machine shop is okay na po. Yan po yung 2023 model na BIOS. Ayan. At itong ating project car, ayang project car ko, hindi ko pa nagalaw-galaw kasi short pa tayo sa budget. At nagipit nga tayo. Yan, so yan po yung ating gagawin. Transmission din ang problema niyan. So yan, ito truck for overhauling din po yan. Dalawa na yan. At inaantay din natin yung budget niyan kasi company yan. So sa company din yan. Ang dami po yan. Yun yung garahe nila sa kabila. So tayo naghahawak ng maintenance niyan. So yun.
At ito yung ating mga alaga. Ayun no, tanim ko. Yan. Dahil sa sobrang mahal ng kamatis, nagtanim muna ako ng kamatis. At ito na nga, nakapagpabunga tayo. So, nakakalibre tayo ng kamatis. At yung ating papaya, ayan. So, yan ang gawa ko dito. Kapag wala akong gawa, nagtatanim-tanim para makaminus gastos din tayo. Kasi mas makasarap kumain ng sariwa. At yung ating mangga, ayan, napakadaming bunga. Ayan, ang daming bunga ng mangga ko. Oops. Ayan o, ang daming bunga yan. Yan. Tuloy-tuloy pang pamumulaklak niyan. So sana mabuo lahat. At makakatikim na naman tayo ng matamis na mangga. Ayan, matamis ang bunga niyan. Ang daming bunga niya sa loob, hindi lang masyado makikita. Ayun o, ang lalaki. Yan. So, yung iba kasi dito, pinagpipitas ng mga kababata. Ang dami dito sa baba niyan, pinagpipitas na. Ito ang ating gagawin. So, buo na to lahat. Ito yung ni-restore natin, yung body repair. So malapit na yan. Malapit na rin tong bumalik sa kalsada. Final touch na lang to. At ayan, yung kanyang mga sidings, ayan, ang ginawa natin is binalitan na natin ng plywood. Ayan, lahat. Ito hindi pa natin nakabit ng dashboard kasi papalitan pa natin ng evaporator. At yung evaporator niya dito sa likod, mga kalyabe, is ang mangyayari dito, ko-convert po natin ito sa pang Starix. Ayan, pang Starix na po, hindi na po ito kasi yung ilalim niyan dito nabubulok dahil nga napapatakan ng tubig ng aircon. So para hindi na mag-ulit, ang desisyon natin is papalitan na po natin to ng evaporator. Ayan. Tsaka yung door lock at saka tail light. Tail lights, door, ang handle niya dito wala pa. In order pa. Ayan. So marami pang kulang nito. Medyo malaki-laki pa rin ang kakainin na budget nito. Pag nakabit na natin lahat, is ayos na. At mapaparehistro na ulit, babalik na naman to sa kalsada. Ayan. So yung mags niyan, napakamahal, 40,000. 4 na gulong. Nawas yung ating service car. Ayan, check ko muna bago tayo bibiyahe. Check ko muna to. Baka wala ng tubig at langis. Mahirap na. Right, so check ko muna baka wala ng tubig. Ayan. Ito, marami pa langis. Ayan, check natin. Medyo malapot na rin ang langis nito at kailangan ko na rin i-change oil. Ayan, lapot na. Kailangan na rin natin i-change oil. So tubig niya kulang konti. Brake fluid, power steering ETF. Yung ETF kulang na rin ang ETF. Nagdagdag na rin tayo ng ETF. Brake fluid, ayos. Yan, so magdadagdag lang ako ng tubig at saka ETF. Alright. Right, so magdadagdag muna ako tubig. Tubig muna ang ilalagay ko, mga kalyabe. Ayan. Puno pala. So, goods. Kunti lang palang kulang. ETF, magdadagdag din ako ng ETF nito. Right.
Sa dagat ng buhay aking sinisid, ang lalim ng pangarap aking tinitipid. Makinis ng pobre, mekanikong mangangisda. Sa bawat pag-ikot ng mundo, kumakayod pa rin ako sinta. Sa makina'y alipin, sa isda'y umaasa. Sa ilalim ng araw, pawis ko'y tumutulo na. Ngunit di susuko, sa hirap ay lalaban. Para sa pamilya, gagawin ang lahat, aking pangako yan. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa gitna ng karagatan, aking sinasagwan ang pangarap na bituin, aking inaasam-asam. Sa bawat paghampas ng alon, aking tinitiis ang hirap ng buhay, aking nilalabanan. Walang humpay na pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Isang araw ang aking mga pangarap ay may sasakatuparan. Ng hirap na dinanas ay magiging alaala na lamang. Sa bawat pagsikat ng araw, may bagong pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangisda. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa bawat paglubog ng araw, aking isipin ang mga taong nagmamahal sa akin. Sila ang inspirasyon sa aking pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Yeah, yeah, ha-ha, yeah, yeah. Woganisang sa ilalim ng araw, pawis at grasa, kamay na marumi, puso'y dakila. Makinistang pobre, laging handa tumulong sa iba. Kahit gipit siya, motorsiklo'y umuubo, sasakyan ay naghihingalo. Siya ang takbuhan, ang sandigan ng tao, gamit ay luma. Ngunit ang galing ay totoo, sa bawat pihit, problema'y nabubura mo. Makinistang pobre, may pusong ginto. Sa kalyo mong kamay, nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Yeah, hindi nagrereklamo kahit maliit ang kita. Ngiti sa labi habang nagtatrabaho para sa pamilya. Para sa kinabukasan siya'y inspirasyon sa bawat hirap ng buhay. Makinistang pobre, may pusong ginto. Sa kalyo mong kamay, nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Sa bawat kalansing ng tools, may kwentong buhay ng pagsisikap, ng pag-asa at tagumpay. Makinistang pobre, saludo kami sa'yo. Ang
Mabuhay